Halika na at alamin kung ano ba sa English ang mga salita, parirala at mga pangungusap na nasa ating pisara. Filipino to English Translation Part 165 na tayo. Ano sa English ang palaasa o pabigat? Yung taong mahilig umasa sa iba. Ang tawag sa kanya sa English ay freeloader. Number 2, puwera usog. Ang puwera usog ay pwede mong gamitin sa English sa pangungusap, depende sa context. You can say, don't jigs in it, or don't jigs on me. Pwede mo ring sabihin yon. Number 3, balimbing. Ang taong balimbing ay tinatawag sa English na turncoat. Number 4, konsentidor. Pwede mong sabihin sa English na ang isang tao ay enabler. Konsentidor. Number 5, utu-uto. Pwedeng fool ang gamitin mong salita or gullible, mahilig maniwala. Utu-uto. Number 6, utang na loob. Tinatawag sa English na, tama, debt of gratitude or debt of thanks. Utang na loob. Number 7, punong-puno na ako sa iyo. Ano kaya sa English ang translation ng pangungusap na ito? Tama, pwede mong sabihin, I'm so fed up with you or I've already had enough of you. Number 8, ano kaya ang hinanakit sa English? Alamin natin kung ano sa English ang mga salitang ito na nasa ating pisara. Part 153 tayo ng ating Filipino to English Translation. Number 1, siguro. Siguro sa English, maybe. Number 2, subalit. Tama, ang subalit naman ay pwedeng but or however. Number 3, sa totoo lang, nahilig ka bang magkwento o magpag-usap? Marahil ay nagamit mo na ang sa totoo lang. Actually. Number 4, sa buong. That is, throughout. Number 5, ano naman ang sa gayon? Pwede mo sabihin, thus or tama. Thereby. Number 6, sa halip. This is, rather, or pwede mo rin sabihin, instead. Number 7, sa ilalim. We can say, under or beneath. Beneath or under. Number 8, sa tabi or katabi. That is, beside. Number 9, dahil sa. We can say, because of, or pwede mo rin sabihin, due to. Ano kaya ang siya nga? Halina't alamin kung ano sa English ang mga salitang nasa ating pisara. Filipino to English Translation Part number 74. Number 1, ano sa English ang habang? Tama, while. Ano kaya ang number 2? Pang-abay. Nang. Tama, tinatawag sa English na in order that or kaya naman ay so that. Number 3, kung. If or pwede mo rin gamitin bilang when. Number 4, dahil. Because. Number 5, sapagkat. That is, since. Number 6, bagamat. Even though o pwede rin sabihin although. Tandaan, ang mga salitang ito ay pwede rin gamitin sa ibang pamamaraan. Number 7, para. In order to. Number 8, samantala. That is, while, or pwede rin whereas. Number 9, kaysa. Tama, than. Yan o kayong number 10, kahit na. See you in the comments. Hilig ka bang magsulat? Alamin natin kung ano sa English ang mga salitang nasa ating pisara. Part number 142 na tayo ng ating Filipino to English Translation sa Learn English Daily. Number 1, dapat. Sa English, should or must. Depende kung paano gagamitin sa pangungusap. Number 2, pagkatapos. You can say after or then. Number 3, kamakailan. You can say in English, lately or recently. Ano ang lagi or palagi? Always. Kung may ibang salita, you can comment below. Always or pwede mo rin sabihin regularly. Number 5, bihira. That is, rarely. Or pwede mo sabihin seldom. Number 6, malapit na. Soon. May iba pang salita? Number 7, sa makatuwid. Ang sa makatuwid naman ay therefore. Ano kaya ang number 8? Ngunit. Ang ngunit naman ay but. Number 9, kaya. So, ano kaya ang datapwat? Ano kaya sa English ang mga salita at mga pariralang ito na nasa ating pisara? Filipino to English Part 250 na tayo. Number 1, pareho. Sa English, both.
Wala, as in none. Isa sa dalawa, positive. Either. Kung wala naman sa dalawa, negative. Neither. Hindi na. Ano kaya sa English ang hindi na? Tama, no longer. Hindi pa. Not yet. Ang hindi kailanman. As in, never. Kailanman, ever. Ngunit, but. Ano kaya sa English ang pagaman?